Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, ngayon ay ginugunita natin si San Ezekiel Moreno, isang relihiyoso. Siya ay nakarating dito sa Pilipinas, sa May Palawan, at siya ay tinuturing na patron ng mga cancer patients. Kaya ipagdasal natin ang mga may sakit, lalo na ang mga may cancer, upang sila ipagkalooban din ng Diyos ng kanyang awa at kalinga. Upang maging marapat tayo sa banal na pagdiriwang, pagsisihan natin ang mga nagawang kasalanan. Isinugong tagapagpagaling ng mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyaya para makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, hinirang mo si San Ezekiel Moreno upang ilahad ang mga hiwaga ng pagkakilala sa iyong anak, pakundangan sa kanyang ulirang pamumuhay at tagubilin, kami naway umunlad sa pagkabatid sa kaalaman tungkol sa iyo at sa pamumuhay ng tapat, sa liwanag ng mabuting balita mo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Tayo po ngayon ay nasa unang bahagi ng ating pagdiriwang, ang liturya ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Sinabi sa akin ng Panginoon, Tao, sa isang iglap ay kukunin ko ang taong pinakamamahal mo, ngunit huwag mong itatangis ni iluluha. Maaari mong daanin sa buntong hininga, ngunit tibayan mo ang iyong loob. Manahimik ka at huwag iparirinig ang iyong pagtangis. Huwag kang lalakad ng walang sapin sa paa at lambong sa ulo, na tanda ng pagluluksa. Huwag mong tatakpan ang iyong mukha ni kakain ng pagkain ng mga upahang tagaiyak. Umaga nang ako ay magsalita sa mga Israelita. Kinagabihan, namatay ang aking asawa. Kinaumagahan, ginawa ko ang iniutos ng Panginoon. Tinanong ako ng mga tao, ano ang ibig mong sabihin sa ginagawa mong ito? Sinabi ko sa kanila, sinabi sa akin ng Panginoon na sabihin ko sa sambahayan ng Israel ang ganito. Ang aking templo na siyang sagisag ng inyong kapangyarihan at kasiyahan ay sasalaulain ko at papatayin sa tabak ang inyong mga anak. Tularan ninyo ang ginagawa ko. Huwag kayong magluluksa ni malulungkot. Mag-ayos kayong tulad ng dati, nakaturbante at panyapak. Huwag kayong tatangis o luluha. Dahil sa inyong kasamaan, mangangayayat sa matinding himutok ang bawat isa sa inyo. Sinabi ng Panginoon na ang mangyayari kay Ezekiel ang magiging babala sa inyo. Kung mangyari na ang lahat, tularan ninyo ang kanyang ginagawa. Sa gayon, makikilala ninyong ako ang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tugon sa Salmo, ang Diyos ay tinalikdan ng kanyang mga nilalang. Tayo pong lahat. Ang Diyos ay tinalikdan ng kanyang mga nilalang.
Tinalikdan nila ang Diyos na lumikha sa kanila, ang Diyos na sa kanila ay nagbigay buhay. Nasaksihan niya ang pagsamba nila sa Diyos-Diyosan, kaya't kanyang itinakwil sila na itinuring niyang mga anak. Ang Diyos ay tinalikdan ng kanyang mga nilalang. Sinabi niya, tatalikdan ko sila. Tingnan ko lang kung ano ang kanilang sapitin. Pagkat sila ay isang lahing masama, mga anak na suwail. Ang Diyos ay tinalikdan ng kanyang mga nilalang. Pinapanibugho nila ako nang sambahin nila yaong hindi Diyos. Ginalit nila ako dahil sa kanilang Diyos-Diyosan. Kaya paninigbuhuin ko rin sila at gagalitin sa pamamagitan ng bansang di kumikilala sa akin. Ang Diyos ay tinalikdan ng kanyang mga nilalang. Tumayo po tayo at magbigay galang sa mabuting balita ng Panginoon. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo Ang rin. mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may isang lalaking lumapit kay Jesus at nagtanong, Guro, ano pong kabutihan ang kailangan kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, Bakit mo ako tinatanong kung ano ang mabuti? Iisa lamang ang mabuti. Kung ibig mong maging magkamit ng buhay, sundin mo ang mga utos. Alin-alin po? Tanong niya. Sumagot si Jesus, huwag kang papatay, huwag kang mangangalon niya, huwag kang magnakaw, huwag kang magsisinungaling. Sa iyong pagsaksi, igalang mo ang iyong ama at ina at ibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sinabi ng binata, tinutupod ko na po ang lahat ng iyan. Ano pa po ang dapat kong gawin? Kung ibig mong maging ganap, humayo ka, ipagbili mo ang mga ari-arian mo at ipamahagi sa mga dukha ang pinagbilan. Kapag ginawa mo iyan, magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos bumalik ka at sumunod sa akin. Sumagot si Jesus. Pagkarinig nito, malungkot na umalis ang binata sapagkat siya'y napakayaman. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo na po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ganda umaga po, Father. Akala po ng binata sa ebanghelyo natin ngayon ay pupurihin siya ni Jesus dahil sa mga mabubuting ginagawa niya. Di mo nga alam kung talaga bang nagtatanong siya o iniyayabang lang niya na siya ay mabuting tao. Dahil sinabi niya, lahat daw ng iniuutos ng Diyos ay nagagawa na niya. Kuminsan ganyan din tayo sa Panginoon. Kapag nasa harapan niya tayo, imbis na magpakababang loob tayo, minsan sinusumbatan pa natin siya sa mga mabuting ginawa niya sa atin. Halimbawa, minsan nagdadasal tayo, Panginoon, ang bait-bait ko naman, nagseserve pa ako sa simbahan. Wala naman akong tinatapakan. Tumutulong pa nga ako sa mga nangangailangan. Bakit naman binigyan mo ako ng ganitong klase ng problema? Yung ganyang klase ng mentalidad. Una, hindi naman minamasama ng Diyos kung ganyan tayo magsalita dahil malamang sa hindi naman natin naiintindihang masyado ang sinasabi natin. Pero pangalawa, dito mo makikita yung tendency ng tao na para bang feeling natin may utang na loob ang Diyos sa atin at may obligasyon siya sa atin na tayo ay pasalamatan niya, papurihan niya, at ibigay niya yung pabor na hinihingi natin dahil naging mabuti tayo sa Kanya. Alalahanan natin na lahat ng bagay na ginagawa natin para sa Diyos, biyaya din naman na galing sa Kanya. Nothing
can come from us except sin. Lahat ng ginagawa natin, yung paggawa natin ng mabuti, lahat ng iyan ay bunga ng biyaya ng Diyos. Kaya wala tayong maisusumbat sa Kanya. Kaya na ang sabi ng Panginoon, o sige, kung gusto mo talagang maging ganap, kung gusto mo talagang makasunod ng ganap sa kalooban ng Diyos, iwanan mo ang lahat ng pinanghahawakan mo at ang Diyos lang ang panghawakan mo. Yun ang ibig sabihin ni Jesus na ibenta mo ang lahat at ibigay sa mga dukha. Para sa mga ilang santo, literal ito, kagaya kay San Ezequiel Moreno, iniwan niya lahat ng mga bagay na meron siya para sumunod kay Kristo. Siya'y isa sa mga unang misyonero sa Palawan at noong nasa Palawan siya, isa sa mga problema, tubig. Kaya naghukay pa siya ng balon para lang meron silang mainom na tubig. At dahil doon, hindi siya makakalimutan ng mga tao. Dahil sa karukhaan ng lugar na iyon, pumunta pa rin si San Ezequiel Moreno at hindi lang siya nakisama kundi nagdulot siya ng mabubuting bagay doon sa mga taong naroroon. Inialay niya ang kanyang buhay para sa iba. Bakit? Sapagkat malinaw sa kanya na hindi nakadepende sa Diyos, na hindi nakadepende sa sarili niya ang buhay niya, kundi ito'y nakadepende sa biyaya ng Diyos. At lahat ng ito ginamit niya, hindi lang para sa kanyang sarili, kundi para sa kapwa niya. At ito yung pinapaalala sa atin na ang kaligtasan natin at kung paanong gumagawa tayo ng mabuti dahil sa biyaya ng Diyos, ipinapaalala din ni Jesus sa binatang ito, ganun din ang kaligtasan. Kasi ang tanong niya ay, paano siya makakarating sa langit? Paano siya maliligtas? Ano ang dapat niyang gawin? Minsan iniisip natin ang Diyos nagbibilang ng ligtas points. Na ang Diyos dumidepende lang sa kung ano yung ginagawa natin. Hindi. Kahit may gawin man tayo o wala, basta loobin ng Panginoon na iligtas tayo, maliligtas tayo. Kaya huwag kayong magtampo. Halimbawa, yung tao na habang buhay naman hindi nag-serve sa simbahan, habang buhay hindi naman naging palasimba, tapos sa mga huling araw ng buhay niya, doon siya naghabol, doon siya nagsisi sa kasalanan, at yung iba nga kung kailan mamamatay at saka lang nangumpisal at nagbalik loob sa Panginoon, baka maligtas din yun. Huwag kang magtatampo kasi ang kaligtasan hindi nakadepende sa atin, ito'y nakadepende sa Diyos. Kaya ano ang itinuturo sa atin ngayon? Maging malinaw sa isip natin na ang lahat ay biyaya. Sabihin nyo nga, everything is grace. Lahat ay biyaya. Pati ang kaligtasan, biyaya yan. Hindi yan premyo na ibinibigay sa mababait o nagbabait-baitan. Hindi yan premyo sa mga taong maraming na-donate sa simbahan. Hindi yan premyo para sa mga taong maraming sinasalihang organisasyon. Hindi yan premyo para sa mga taong nagsasabing sila'y napakaraming nagawang mabuti. Hindi. Biyaya yan. Tang nais ni Jesus, ang panghawakan natin ay yung kanyang pagpapala, yung kanyang biyaya, at hindi yung ating sariling lakas, hindi yung mga nagawa natin sa mundo. Dahil bandang huli, magugulat tayo, hindi naman pala nagbibilang ang Diyos. Dahil kahit gaanong karami ang ginawa mo, kapag ito ay hindi naman pala tao sa puso mo, baliwalaling ang lahat. Dahil kung hindi malinaw sa iyo na ang lahat ay biyaya, lahat ng bagay gagawin mo dahil feeling mo may utang na loob ang Diyos sa iyo at hindi dahil ikaw ang may utang na loob sa Kanya at ang lahat ng bagay ay ginagawa mo lang bilang pasasalamat sa Kanyang biyaya. Tayo ay dumalangin kay San Ezequiel Moreno, lalo na para sa mga cancer patients, dahil siya ang patron ng mga cancer patients. Panalangin natin na lalo pang idepende ng mga may cancer ang kanilang buhay at ang kanilang kalooban sa biyaya ng Diyos. Amen. San Ezequiel Moreno, ipanalangin mo kami.
Hinahamon tayo ni Jesus na ipagpalit ang mga material na bagay sa mundong ito sa kanyang walang hanggang karunungan at kaligtasan. Ang panalangin nawa natin makatulong sa ating pagpasok sa kanyang kaharian. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan, nawa ay mapalaya ang mga lalaki at babae sa epekto ng materialismo at kahangalan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng gobyerno, nawa ay huwag isakripisyo ang kanilang prinsipyo sa kapangyarihan, tagumpay at ambisyon, at sa halip, isulong nila ang dangal at halaga ng Ebanghelyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga magulang at mga guro, nawa ay hamunin ang mga kabataan na mamuhay sa mga bagay na tunay na makahulugan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga Kristiyanong labis ang ari-arian at likas na yaman, nawa ay matutong magbahagi ng kanilang yaman at talento sa mga dukha at kapuspalad. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating mga mahal na yumao, nawa ay mapuno ng yaman ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Isama natin sa ating panalangin ng intensyon ng mga nagpamisa at idulog natin sa Panginoon ang ating mga kahilingan. Ama naming Diyos, biyayaan mo kami ng katapangan, kasiyahan, pananalig at karangalan. Gawin mo kaming matalino sa karunungan ni Jesus, siyang nabubuhay at nagahari magpasawalang hanggan. Amen. Tayo po ngayon ay nasa ikalawang bahagi na ating pagdiriwang, ang liturya ng Eucharistia. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tandaan ang mga puso, pagkat inibig mo. Ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, puspusin mo ng iyong pagpapala ang mga alay na ito na para sa iyo ay aming inihanda. Ngayong si San Ezequiel Moreno ay ginugunita upang sa pakikinabang ay mabawasan ang aming kasalanang nagawa at mapasa amin ang pagbabasbas mong masagana sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo rin. itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon, ngayong si San Ezequiel Moreno ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa pananungkulan. Kaya't si Hesukristo na maaasahan sa katapatan ay inihayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon. Sa mga panalangin kanilang iniuukol, kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit, ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo ang Panginoon Diyos na mahukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsiluhod po.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay muling nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iyayaw mo kami sa lahat ng mga Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw,
iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Cordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan na sa libutan. Maawa ka sa amin, Cordero ng Diyos na sa amin. Agnus Dei Pretoris, Peccatamuri, dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Lumuhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi o karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami naway panatilihing buhay ng ginanap naming banal na pakikinabang upang sa paggunita kay San Ezekiel na aming masayang ipinagdiwang, kami umunlad sa kanyang ulirang makaapostol na kagitingan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagkatapos ng misa, maaaring lumapit ang mga humihiling ng pagbabasbas, lalo na para sa kanilang kaarawan at anibersaryo ng kasal, gayon din ang mga nais magkumpisal. Sumainyo ang Panginoon At at sumayo rin. pagpalain kayong lahat ng makapangyarihan Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Nuestra Señora del Carmen, mahal naming manapin, patrón ng makasaysayan, simbahan ng barangay, pagpalain mo po ang parokya, gabayan ng aming kaluluwa, tulungan mo ang hilong samahan, sa kapwa at mga kaaway, Panginoon mo. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.